Yes po. Attorney, unahin natin syempre yung mga nakalinya po na mga aktibidad po ng COMELEC Dagupan na kinaabalahan po ng inipong tanggapan. Yeah, dahil nga ho sa bisa nung RA 12232 na pinix yung term ng ating mga incumbent barangay and SK officials into 4 years at yung pagpapaliban ng barangay and SK elections. So minabuti ho ng COMELEC sa pamamagitan ng COMELEC Resolution 11177 na ibukas ulit yung registration. So nagsimula ho ito noong October 20 at magwawakas hanggang May 18, 2026. So meron na ho tayong sapat na panahon para makapagparehistro. Sana naman magtungo na sa tanggapan ng COMELEC yung ating mga kababayan. Attorney Michael, syempre sa kapatiran po ng ating mga listeners and viewers, sino-sino nga ba yung mga dapat na magparehistro or magtungo po sa inyong tanggapan para magpa-reactivate din ng kanilang mga registration at makaboto on November 2026 Barangay Sangguniang Kabataan Elections, Attorney? Yeah, actually po, pag pinag-uusapan ho natin yung edad, dahil ang computation ng edad is araw ng eleksyon, so nakatakda ho ang barangay and SK elections ng November 2, 2026. So basically, lahat ho ng 14 years old pataas, maaari na ho silang magparehistro. And then, siyempre, doon naman sa mga hindi nakaboto for 2023 and 2025 national and local elections, na-deactivate na ho yung record ng mga yan, kailangan na rin ho nilang magpa-reactivate. And siyempre, andyan din ho yung mga magpapalit ng kanilang voting residence. So, kasama rin ho yan sa tatanggapin natin. Yes po. Attorney Michael, ano nga ba yung mga requirements na kinakailangan? Unahin natin yung mga bago po na mga magpaparehistro and then yung mga kinakailangang magpa-reactivate ng kanilang voters registration. Yeah, para ho doon sa mga magpaparehistro pa lamang o kaya naman yung magta-transfer ng kanilang voting residence, kailangan ho namin ng any valid ID na naka-indicate ho yung present address. Pero sa mga kabataan na let's say 15 to 17 years old or yung 14 na magpi-15, maaari lang silang mag-present ng photocopy ng birth certificate provided na yung kanilang mga magulang ay botante dito sa lungsod ng Dagupan. Now, sa mga magpapa-reactivate, wala naman ho silang kailangang dalhin, maliban na lamang kung meron ho silang i-update sa kanilang registration record, like for example, yung civil status or magpapakorek ng kanilang birthday, magdala lang ho ng kopya ng birth certificate or marriage certificate. Attorney Michael, meron bang target ang COMELEC Dagupan sa mga, especially sa mga bagong mga voters registrants dito sa lungsod ng Dagupan? Yeah, actually, kung matatandaan natin nung August 1 to 10 na nakalipas na voter registration, nakapagtala ho tayo ng mahigit 6,000 na applications for the span of 10 days only. Yeah. Ngayon, dahil siguro mas malawak yung registration period, as of yung 2 days na nakalipas, wala pa ho kaming 100 applications na natatanggap. But as of last August, meron ho tayong 146,596 registered voters dito sa lungsod ng Dagupan. So hindi na ho tayo magugulat na hanggang sa May 18, 2026, ipapalo na ito sa 150 to 152,000 registered voters. So basically, yan yung target natin na may dadagdag doon sa kasalukuyang bilang ng botante dito sa lungsod ng Dagupan. Attorney, sa trend history dito sa Dagupan City, mas mataas ba yung bilang ng mga nagpaparehistro kapag sumasapit o kapag may nakatakda na kalinyang gaganaping barangay and Sangguniang Kabataan elections kung ikukumpara sa midterm and presidential elections, Attorney? Well, sa observation ko naman, wala naman ho sa klase ng eleksyon para i-consider na mas marami yung nagpaparehistro kung barangay man or national. Pero ang common dyan is nagdadagsaan sila sa tuwing huling linggo, lalo na sa huling araw ng registration period.
Pero ang masasabi ko, in terms of voters turnout, kung i-compare natin yung barangay, SK election at national and local elections, mas mataas ang voters turnout o yung voters participation kapag sumasapit ho yung national and local elections. Mhm. At So, ano may nung last na mhm. nung May 2025 national and local Aha. elections, nakapagtala tayo ng 87% voters turnout. Na kung ikukumpara natin ito sa 2023 barangay and SK elections, around 80 or 79 to 80% lang yung voters turnout. So, Mhm. yun yung data na pwede nating maibahagi sa inyo. Mhm. At Pero ano in may terms of yung influx Aha. ng nagpaparehistro, kung i-compare natin sa barangay at sa national, wala naman masyado. Basta ang ano diyan, ang nakasanayan is tuwing huling araw ng pagpaparehistro sila nagdadagsaan.